Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. A grateful life, isang buhay na mapagpasalamat. So sa ating pong pag-aaral about faith responses, marami tayong natutunan. Katulad po nung yung kapayapaan, yung peace, nasusumpungan natin yan sa pamamagitan po ng pagbabantay sa ating isipan. Yung pong joy ay nasusumpungan naman yan kung tama yung kalagayan ng ating puso. Ganon din naman, yesterday tinalakay natin yung gentleness. Kung tayo po'y magtataglay niyan, magiging maayos po yung ating pagkilos o yung ating mga actions. Kasi nakasalalay din po sa ating mga kinikilos yung tamang response sa buhay. At ngayon, pag-aaralan natin yung Thanksgiving. Ano naman ang nagagawa ng Thanksgiving, Pastor? Ito naman ay yung matutulungan natin, yung ating mga bibig na magsalita ng tama. Kaya kapansin-pansin po na binabanggit sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang pagpapasalamat daw po dapat ay lifestyle ng mga Kristiyano. Sapagkat sabi rito, ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, lahat ng believers, tayo na mga born-again child of God, dapat po matuto tayong mamuhay ng laging nagpapasalamat. Kaya pansinin niyo po sa Colossians chapter 1 verse 12, ang sabi diyan, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. So lifestyle ng mga Kristiyano yung mapagpasalamat. Hindi po tayo tutulad sa mga taga-sanlibutan. Sila po'y mareklamo, madaing, sa buhay. Tayo po dapat laging maging mapagpasalamat. Live a grateful life. Giving thanks to the Father for your new life and for your inheritance in Christ. Kaya dapat pagkagising pa lang sa umaga, magpasalamat na tayo. Sa buong maghapon, lagi tayong magpapasalamat hanggang sa ating pagtulog sa gabi. Ngayon, bakit mahalaga po yung pong kalagayan ng ating mga bibig? Mahalaga yung sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 10. Ang sabi po rito, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. So, kapansin-pansin, ang dila pala natin ay may epekto po sa ating buhay. Kung gusto daw po natin ang buhay na payapa at sagana, kailangan daw po bantayan natin yung ating mga sinasabi. Kasi sabi po sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life is in the power of the tongue. Kasi pwedeng nagpapasalamat tayo pero sinasabayan din natin ng pagrereklamo. One time po sa isang prayer meeting, napuna ko po na bago pa lamang mag-pray, ang pinag-uusapan na po ay puro reklamo, daing, hinaing, sama ng loob. Kaya nung nag-pray na po, parang damang-dama ko yung kawalan ng pananampalataya doon sa panalangin. Kaya ako po yung nangaral sa kanila. Sabi ko po, every time na magpipray tayo, huwag na natin babanggitin muna yung mga sama ng loob natin, hinaing-daing, maging yung mga masasamang balitang napapakinggan natin sa telebisyon. Dapat magpasalamat tayo sa Diyos. At simula po noon, naging effective yung prayer meeting. Kasi pwedeng nananalangin nga tayo pero sinasabayan natin ng reklamo. Sa simula pa lang, minsan nagre-reklamo na tayo. Even after we prayed, yung iba pagkatas manalangin, magre-reklamo pa rin. Ang hindi nila alam, nakaka-apekto ito sa kanilang panalangin. Nawawala yung epekto po ng pananampalataya kapag tayo po ay mareklamo. Kaya lagi niyo pong tatandaan yun. Kasi may mga Kristiyano akong naririnig palagi. Sasambitin mo na lahat yung masasamang bagay, yung masasamang balita. Tapos sa bandang huli, sasabihin nila, salamat na lang, Pastor, Christian tayo. Alam niyo po, wala pong epekto yung pong pagpapasalamat ninyo pagka ganoon. Dapat po,
Huwag nyo nang banggitin kung ano yung mga nangyayaring yan sa inyong buhay o sa inyong paligid. Lagi daw tayong magpasalamat para lagi tayong nasa sentro ng kalooban ng Panginoon. Kaya lagi niyong tatandaan yung sinasabi sa 1 Peter chapter 3, verse 10, yung dila natin ay pigilan natin sa pagsasabi ng kasamaan. Bantayan ang labi kasi ang dila ay makapangyarihan. Keep your tongue from evil. Sabi nga, if you want to live a good life. At panghuli, pray with thanksgiving. Ito na ituro ko na sa inyo last week. Ano po? Kasi alam niyo, sabi ng Biblia, do not be anxious about anything, but in everything, sabi diyan, present your request to God with thanksgiving. So, anong ibig sabihin niyan, Pastor? Sa pananalangin po, kailangan nananampalataya tayo, at nagpapasalamat sa Diyos. Yung pagpapasalamat po, expression yan ng ating pagsampalataya sa Diyos. Kaya pansinin niyo, dito marami nagkakamali. Sabi nila, Pastor, I'm a born-again child of God. I already have my inheritance in Christ. Kaya wala na akong dapat gawin. Ganun po ba sinasabi ng Biblia? Hindi po. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6, kailangan po i-present pa rin natin yung request natin kay Lord. Kahit alam natin na meron na tayong minana mula sa Panginoon. Sa Tagalog nga, ang sabi pa po diyan ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, hindi automatic, mga kapatid. Ang inheritance natin nariyan na, pero sabi ng Biblia, kailangan nating humingi. At kung hihingi tayo, kailangan manampalataya tayo. Yung po laging sinasabi ng Biblia. At paano natin ipapahayag yung ating pananampalataya? Present your request to God with thanksgiving. Kailangan nagpapasalamat tayo. Naniniwala tayo na tatanggapin natin sa Diyos yung lahat ng ating mga hinihingi, lalo na sa ating mga pangangailangan sa buhay. Kaya ito po ang natuklasan ko. Kung ikaw ay namumuhay sa sentro ng kalooban ng Panginoon, lahat ng iyong needs sa buhay, covered yan ng Lord. Ano po? Yun yung sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Kung ikay laging nagpapasalamat every time you pray, i-cover ng Lord ang lahat ng iyong pangangailangan. Pero kung ungrateful ka, sabi ko nga po sa inyo, pagka mareklamo ka sa buhay, mahirap po ang iyong kalagayan. Kadalasan, hindi mo tatanggapin yung iyong mga hinihingi. Kaya alam niyo po, huwag nating aalisin yung pagpapasalamat sa Diyos sa ating pananalangin, sa ating mga pag-awit. Marami na pong na-compose na kanta patungkol sa pagpapasalamat kasi very effective po yan. Napaka-effective po ng pagpapasalamat. Yan ang pinaka-effective na response natin sa lahat ng mga events na nagaganap sa ating buhay. So tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, napakabuti mo sa amin. At alam namin, nakikita mo po ang puso ng iyong mga anak. Marami sa amin lumalapit sa iyo. At nais naming maranasan ang iyong pagkilos. Kaya lang po, minsan po marami sa amin ang madaling magreklamo, dumaing sa buhay na ito. Sa halip na magpasalamat, turuan mo kami, Panginoon, na laging magpasalamat sa bawat sandali ng aming buhay upang mabuhay kami sa sentro ng iyong kalooban. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.